Hi guys! Ngayon naman po ay magkukwento tayo ng mga kaabang-abang na mangyayari sa prinsesa ng City Jade. Dahil nga ginawa nila, Justin, na pagpapaamin kay Debbie, ay nagkaroon sila ng matibay na ebidensya sa ginawa nito kay Princess. Kaya naman, bumaliktad na ang sitwasyon nila Levi at Princess ngayon. Natanging sila Divina at Sonia na lamang ang naniniwala dito, kahit si Divina ay walang nagawa sa pagkabisto kay Levi. Tara sabay-sabay nating saksihan ang mga kabang-abang na kwento ng ating prinsesa na si Princess na mala fairy tale ang buhay. Dahil nga, sa plano nila Justin at Xavier, sa pagpapaamin dito kay Levi ay sinimulan na nila ang kanilang laro para kay Levi. Kaya naman masayang nag-uusap sina Levi at Xavier sa isang parke tungkol sa mama nito at kung bakit o kailan muling babalik ito sa eskwela. Kaya naman biglang dumating itong isa sa mga nagmamahal kay Princess na si Justin. Kaagad nitong nilapitan sila Xavier dahil sa pananakot nito nasasaktan nito si Xavier kapag hindi nito inamin ang tunay na nangyari dito. Kaya naman sa takot nitong Ate Levinyo na may mangyari kay Xavier ay kaagad nitong sinabi na hindi totoo ang nangyari sa kanya. Gusto lamang niyang makaganti kay Princess dahil sa ginawa nitong pangaagaw sa kanya kay Xavier. Kaya naman sinabi niya na kinuha nila si Pusoy na mapaamin para si Princess ang ituro nito. Pero naging makatotohanan na nang tumawag ng mga otoridad sila Sherlyn, kaya wala itong nagawa para magsinungaling pang muli. At diniin nila si Princess sa tulong ni Divina sa pagbabayad nito sa mga otoridad. Pero habang umaamin itong si Levi ay hindi nito alam na may mga kamerang nakaset up. At habang umaamin ito ay naka-live sila, kaya naman marami ang nakakaalam kung ano ang ginawa niya kala Princess at Pusoy. Kaya naman wala itong kaalam-alam na siya mismo ang nagbubulgar sa ginawa niya. Kaya naman nang dadalhin na ito nila Xavier at Justin sa pulisya ay kaagad itong kumaripas ng takbo at dali-dali itong sumakay sa taxi para pumunta sa bahay ni Divina. Pero habang papunta ito sa bahay ni Divina, itong si Divina naman ay hinihintay si Raymond sa opisina nito. Dito nga, dumating na si Raymond sa kanyang opisina kaya naman agad itong nilapitan ni Divina at hinanda niya ang kanyang drama para siya ang piliin ni Raymond. Dito ay ipinakita niya ang damit na siyang suot ni Raymond noong gabing may nangyari sa kanila na halos magmakaawa ito kay Raymond na may kasamang pag-iyak pa. Dito ay sinabi niya na simula nang napunta sa kanya ang damit na ito ay lagi niya itong naaalala ang mga ginawa nila. Kahit gustuhin man niyang makalimutan ang gabing pinaramdam sa kanya nito ang pagmamahal ay matagal na niyang gustong mangyari naman talaga. Pero bago pa makasagot itong si parang Raymond ay narinig na lahat ni Ate Shirley niyo ang mga bagay na hindi niya aakalaing magagawa sa kanya ni Raymond. Dahil akaya niya itong sinundan sa opisina ay para malaman na hindi nagsisinungaling ang kasambahay nila sa mga sinabi sa kanya. Dahil sa sobrang abala, itong sila Raymond at Divina ay hindi nila namalayang nakapasok na pala si Sherlyn sa opisina ni Raymond. Dito nga ay kaagad niyang nilapitan si Raymond at naikinagbigla naman ni Raymond at Divina. Kaya naman pilit lang ipinapaliwanag ni Raymond na walang katotohanan ang mga sinabi ni Divina. Pero itong si Divina ay bida-bida talaga dahil sinabi nitong kaya napunta sa kanya ang damit ni Raymond ay sa kadahilan ng lalasing ito noong unang gabi niya sa kulungan at nasukahan nito ang damit nito sa bahay nila. Kaya naman itong si Ate Shirley nyo ay lalong lamang nagalit kaya hindi makapagpigil sa kanyang sarili na kinuha niya ang damit ni Raymond pero itong si Divina ay parang hindi nag-iisip dahil nakipag-agawan pa ito kay Sherlyn. Kaya naman bigla ang binitawan ni Sherlyn ang damit na naging sanhi para matumba itong si Divina sa sahig. Kaya naman, nang tutulungan sana ito ni Raymond ay biglang umalis itong si Ate Sherlyn nyo at binigyan ng isang nasasaktang tingin si Raymond. Kaya naman itong si Raymond ay kaagad na sinundan si Sherlyn sa parking lot.
Kaya naman nang nakauwi na sila sa kanilang bahay dito, niya nilabas lahat ang sakit na nararamdaman niya nang nalaman niya ang ginawa ni Raymond at Divina. Kaya naman sinabi niya na hindi ito makapaniwala na nagawa nitong lokohin siya sa kabila na nangyari sa kanya. Imbis na damayan siya nito ay ito pa pala ang gumagawa ng mga bagay na ibinibintang sa kanya. Dito nga sinabi ni Raymond na wala itong alam sa mga nangyari sa kanila ni Divina dahil lasing na lasing ito. Dahil pagkatapos na may nangyari sa kanila ay pinakausapan niya si Divina na layuan na siya nito. Pero sadyang parang dinta si Divina. Simula na may nangyari sa kanila ay hindi na siya nito pinatahimik. Kahit pa sinabi nito kay Divina na mahal niya si Sherlyn pero itong si Sherlyn ay hindi pa rin maniwala sa lahat ng mga sinasabi ni Raymond. Samantala itong si Divina naman ay nagmamadaling umuwi sa bahay niya dahil pinagtitinginan at pinag-uusapan na siya ng mga tao sa opisina nila. Kaya naman nang nakauwi ito ay naabutan ito ni Levi na malalim ang iniisip. Kaya naman nang humingi ng tulong sa kanya si Levi ay tinanggihan niya ito. Kaya naman nasabi ni Levi na kailangan siya nitong tulungan dahil nalaman na nila Saver ang totoo at makakasiguro itong sasabihin niya nila Saver kay Princess ang katotohanan. Kaya naman itong si Divina ay sinabing umuwi muna ito dahil mag-iisip ito ng gagawin nilang plano para hindi malaman ng tuluyan ni Princess ang mga nalaman ni Saver. Kaya naman nang pauwi na to, hindi niya akalaing kasalukuyan na pala napapanood ni Sherlyn ang pag-amin niya kila Saver at Justin ng katotohanan sa pagkuha sa kanya ni Princess. Kaya naman nakaramdam si Sherlyn ng pagkapahiya at galit sa ginawa ni Levi dahil pati ang walang kamalay-malay at may kasalanan na si Princess ay nakulong dahil sa panluloko nito. Kaya naman nang nakita niya si Leving papasok sa loob ng kanilang bahay ay agad niya itong pinuntahan. Kahit pa sinalubong ito ni Sonia, tinanong ito agad ni Sherlyn kung totoo ba ang kumakalat na video kung saan inamin nito na walang nangyaring pagdakip sa kanya ni Princess. Napalabas lang nito ang lahat para mapakulong nila si Princess. Dito ay sinubukan pang tumanggi ni Levi pero ipinakita dito ni Sherlyn ang viral video nito. Kaya naman hindi ito makapaniwala na nakuhanan ito ng video ni Saver at ni Justin. Kaya naman nang uulitin sa kanya ni Sherlyn ang tanong ay wala itong nagawa kundi ang umamin. Dahil sa pag-amin nito ay napagbuntungan at napagbuhatan ito ng kamay ni Sherlyn. Kahit pa nasa harap nila si Sonia at Raymond ay walang nagawa sa galit na ipinakita ni Sherlyn. Dito ay sinabi ni Sherlyn na hindi ito makapaniwalang nagawa nito ang lahat ng yon kay Princess at nagawa pa nitong makipagtulungan kay Divina para maging makatotohanan ang pagkidnap sa kanya ni Princess. Dito nga kinaladkad niya palabas si Levi para pumunta sa pinakamalapit na police station. Dahil sa ginawa ni Levi, so walang kalaban-laban na si Princess. Pero itong si Sonia ay sadyang konsentidora dahil pinipigilan nito si Sherlyn pero nanindigan si Sherlyn kahit pa si Raymond ay wala na rin nagawa pa. Dahil sobrang sakit ng nararamdaman ni Sherlyn, sakit para sa lahat na masasakit na salitang sinabi niya kay Princess nang inakala niyang totoo ang mga sinabi ni Levi na paratang dito. Puro kasilungalingan lang pala ang mga nangyari. At ang masakit, katulong pa nito si Divina sa lahat ng nangyari kay Princess. Isang kaabang-abang na naman po ang istorya ang ating natapos at patuloy na susubaybayan. Muli, kaya naman po kung nagustuhan niyo ang aking storytelling, maaari po ba kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang ating notification bell para maging updated kayo sa lahat ng aking ina-upload. Thank you so much. Keep safe and God bless you in my next vlog. Bye!